Bumalik sa boxing ring si Manny Pacquiao noong Sabado ng gabi sa Japan para labanan ng isang kickboxer na nagngangalang Rukia Anpo sa isang exhibition bout. Ang laban ay naka-score ng isang draw, ngunit si Pacquiao ay unti-unti nang nakitaan ng pagbabago alinsunod sa kanyang edad na 45. Gayunpaman, ipinakita ni Pacquiao ang kanyang signature warrior spirit at pinilit ni Anpo sa pamamagitan ng pagpapakawala ng mga suntok sa 3 round ng laban na itinaguyod ng Rizin. At iyon na nga, sa huli ay tila nagtagumpay siya sa boxing legend sa lahat ng 3 round. Si Brian Tucker ng MMA Fighting ay umiskor ng lahat ng 3 round para kay Anpo. Kinwestiyon naman ni Jake Donovan ng The Ring Magazine kung gaano nagsanay si Pacquiao para sa laban na ito. Gayunpaman, batay sa naganap na laban, hindi siya sabik na makitang muli ang Filipino legend na bumalik sa ring laban sa isang solidong welterweight. Ang isa pang user account ay nagsabi na si Pacquiao ay tinuruan ng leksyon ng isang kickboxer. Siya rin ay hindi sumang-ayon kay Pacquiao para sa pakikipaglaban kay Mario Barrios sa puntong ito ng kanyang karera. Muli, ang laban ay isang exhibition. Maring hindi rin sineryoso ni Pacquiao o talagang hanggang doon na lamang ang kanyang ibubuga. Pagkatapos ng laban, si Pacquiao ay nagpahayag ng interes na magkaroon ng tunay na laban. So, pwede nga mangyari, depende sa kanilang usapan, at maaring ang makikita natin siyang muli sa ring. Pagkatapos ng laban, pumunta rin si Pacquiao sa social media para pasalamatan sina Anpo, Rizin at ang kanyang mga tagahanga sa kanilang suporta. Sa kabilang eksena naman, sa isang kakaiba at agaw-pansing pangyayari, nagpakita si Ryan Garcia na nakasuot ng detective trench coat at awkwardly na hinamon sina Anpo at Pacquiao sa posibleng maging exhibition match mismo sa Japan kung ito'y papayagan. Anpo, great fight. Manny Pacquiao, you know you're a legend. I want to fight in Japan, and I want to challenge Anpo or Manny, whoever. Si Garcia ay nasuspinde ng 1 taon ng New York State Athletic Commission matapos magpositibo ng 2 beses para sa isang ipinagbabawal na substance bago at pagkatapos ng kanyang laban kay Devin Haney noong April. Malamang na magaganap ang laban sa Japan at hindi malinaw kung ano ang magiging mga patakaran o itinakda. Gayunpaman, may ilang interes kung lalaban si Garcia, lalo na laban kay Pacquiao. Gayunpaman, ang laban na iyon ay maaaring umani ng higit pang pagpuna kaysa paparating na laban ni Jake Paul at Mike Tyson sa November. Ngunit nasa panahon tayo ng mga bagong style, ika nga. At sa anumang kaso, isang kahiya na makitang si Pacquiao ay tumanggap ng hindi kinakailangang parusa mula sa isang boksingero na halos 20 taong gulang na mas bata sa kanya na suspindido sa boxing sa kanyang sariling bansa dahil sa performance-enhancing drug. Marahil ay mananaig ang mga matatalinong payo dito at iiwan ni Pacquiao ang sport na buo ang kanyang legacy at kalusugan. Kung sakaling nagtataka kayo, ang karibal ni Pacquiao na si Floyd Mayweather Jr. ay may isa pang exhibition fight na nakahanay kay John Gotti III. Ang laban na iyon ay magaganap sa August 24, 2024 sa Arena Ciudad de Mexico sa Mexico City. Si Mayweather ay 47 taong gulang, ngunit lumilitaw na siya ay naging mas mapili sa kanyang mga kalaban para sa mga exhibition. Si Pacquiao ay pumili ng isang tila mabangis na aso sa katauhan ni Anpo at habang hindi siya na knockout, nakita niyang mas maraming init ang bumabalik sa kanya kaysa kay Mayweather sa alinman sa kanyang mga post-career exhibition fight. May posibilidad pa nga na makita natin ang dalawang iyon na maglaban sa isang rematch na malamang marami pa ring manunood sa mga tagahanga ng boxing. Ngunit ikaw, ano sa palagay mo, kaibigan? Dapat na ba talagang tumigil si Pacquiao sa boxing dahil sa kanyang edad? Bakit kaya tila naghahanap pa ng pera si Pacquiao sa pamamagitan ng mga laban kahit sa kanyang edad na 45? Hanggang dito na lang muna tayo mga ka-Round 3. Sana mag-like kayo at mag-subscribe sa ating munting channel.
Maraming salamat sa patuloy ninyong panonood sa ating munting channel.